Isa ka ba sa wondering kung yung taong gusto mo, gusto ka rin? Naghahanap ka ba ng senyales, ng paraan, o ng tips para maging crush ka rin ng crush mo? Well, kung isa ka sa may mga ganitong nararamdaman ngayon, saktong-sakto tong video na ginawa ko ngayon para sa iyo. Dahil ang pag-uusapan natin today ay yung mga senyales, kapatid, na yung taong gusto mo, gusto ka na din. Yung taong crush mo, crush ka na rin. O interesado ka na bang malaman kung ano yung bagay na babanggitin ko dito? Well, stay tuned, kapatid. Tara, pag-usapan na natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Upayong at gumagawa ako ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang bagay, kapatid, mapapansin mo kapag ang isang tao ay gusto ka o gustong pumasok sa buhay mo, ay kapag masyado siyang dikit ng dikit sa'yo. Yung tipong napapansin mo kung saan ka mang magpunta, nakikita mo siya. Yung palagi siyang gumagawa ng paraan para makasama ka niya. Halimbawa, sa groupings nyo sa school, sa groupings nyo sa trabaho, o sa mga bagay na may chance siya na makadikit sa'yo, makasama ka, makita ka, mapalapit ka sa kanya. Kapag ganyan yung nararamdaman mo sa isang tao, hindi ka naman niya sinusundan hanggang bahay niyo. Ibig sabihin lang yan, kapatid, hindi siya stalker, kundi gusto ka niya, crush ka niya. At kung nakikita mo yung potential nitong taong ito, halimbawa sobrang pogi niya, halimbawa sobrang lakas ng dating niya para sa'yo, may chance siya maging partner mo, then magpakita ka rin ng sign, kapatid, na nakugyutan ka rin sa kanya, nagugustuhan mo rin siya. Once na magawa mo yon, all will be history. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is, pagdating sa'yo, handa siyang i-open ang lahat. Handa ba siyang makinig sa'yo? Handa ba siyang samahan ka through ups and downs ng buhay mo? Handa ba siyang suportahan ka, irespeto ka, igalang ka, pakinggan yung mga desisyon mo sa buhay? Then, kapatid, wala nang ano-ano pa. Ibig sabihin lang yan, crush ka na yan, gusto ka na yan. At usually, mapapansin mo to, kapatid, sa mga best friend yung lalaki or sa mga taong malalapit sa'yo na opposite sex nyo. Kung masyado siyang open sa'yo, yung tipong sinishare na rin sa'yo kung ano yung mga napagdadaanan niya para makorelate sa sitwasyon na meron ka. Then, garantisado, kapatid, na andyan siya sa tabi mo, patuloy kang susuportahan, patuloy kang sasamahan dahil gusto ka niya, crush ka niya. And it's up to you kung gagawa ka ba ng hakbang para maging kayo or pipiliin mo yung pagkakaibigan nyo over your nararamdaman. It's up to you, kapatid. Okay? Proceed tayo sa ikatlo, which is, palagi mo siya nakikita na masaya kapag kasama ka niya. Napapansin mo ba na palagi siya nakasmile? Palagi siyang good mood, palagi siyang masaya kapag nakikita ka niya, nakakasama ka niya, nakakausap ka niya. Then, garantisado, kapatid, na gusto ka ng taong yan. Halimbawa, nakita mo yung taong yan na malungkot, tapos nung tumabi ka sa kanya, bigla siyang ngumiti, biglang nawala yung kalungkutan sa mga mukha niya. Then, ganun kalakas yung impact mo sa buhay niya, sa pagkatao niya. Dahil nga, malaki yung pagkagusto niya sa'yo. Again, it's up to you kung gagawa ka ba ng moves para maging kayo or hahayaan mo siyang kumilos para i-pursue ka at matupad na yung gusto mong matupad, na magkaroon ng boyfriend na deserve ka at nakikita mo nagugustuhin ka sa mahabang panahon. Okay? Proceed tayo sa ikaapat, which is, tinititigan ka niya ng gusto sa mata. Yes, yung mga taong handang makipag eye-to-eye contact sa'yo. Lalo na kung opposite sex ka, ay malaki yung posibilidad na may gusto sa sayo. Dahil sa mata talaga natin nakikita yung totoong damdamin ng tao. Na kung nakikita mo sa mata niya na parang binabasa niya yung buo mong pagkatao. Tinitignan niya yung soul mo sa pamamagitan ng pagtitig niya sa mata. Then, garantisado na gusto ka niyang makapasok sa buhay niya. At gusto niya rin pumasok sa buhay mo. In short, gusto ka niya, crush ka niya. Napakasimpleng mga paraan, mga senyales, no? Pero unusual, di ba? Lalo na kung hindi ka talaga gusto ng tao. Hindi mo makikita na ganito yung ginagawa niya sa'yo. Well, kung napapansin mo na may ganitong lalaki na nagpaparamdam sa'yo na gusto ka niya, then, ito na yung pagkakataon mo para ma-make sure na totoo yung nararamdaman niya sa'yo. Okay? Proceed tayo sa ikalima, which is, gumagawa siya ng paraan para maibigay sa'yo yung best version ng sarili niya. Lagi ba siyang gumagawa ng way para makausap ka, makasama ka? Lagi ba siyang nandyan once na tinawagan mo siya? Once na kinailangan mo siya?
Yung tipong one call, one text, one chat away lang siya sa'yo. Yung tipong gagawin niya lahat para hindi ka ma-disappoint. Yung gumagawa siya ng paraan para lagi siya magka-oras sa'yo. Then, hindi yan gawain ng taong gusto ka lang maging kaibigan. Kundi, gusto niyang makapasok ng gusto sa buhay mo. Dahil yung mga traits na ginagawa niya ay ginagawa yan ng mga taong totoong nagmamahal. At once na may taong ganito ang pinaparamdam sa'yo, na lagi siyang gumagawa ng paraan para maipasok ka sa oras niya, maibigay sa'yo yung mga pangangailangan mo. Hindi mo maramdaman na mag-isa ka, na lagi mo ring maramdaman na may makakasama ka. Then kapatid, wala nang marami pang satsat. Gusto ka niyang lalaki niya. Crush ka niyang lalaki. Gusto niyang pumasok sa buhay mo at gusto ka niyang maging parte ng buhay niya. Pero it's up to you kung kahayaan mo ba siyang mag-make ng move sa'yo, gumawa ng paraan para maging kayo, o at tanggapin siya ng buong buo sa buhay mo, or hindi. Ikaw ang magdidesisyon yan, kapatid. Okay? Proceed tayo sa ika-anim. Last but not least, kapatid, ika-anim na paraan o senyales na yung taong gusto mo, gusto ka na rin. Yung taong crush mo, crush ka na rin. Kapag nag-e-invest na siya ng oras, panahon, at syempre yung mga events o pagkakataon pagdating sa'yo. Bukod ba sa oras na binibigay niya sa'yo, nag-go beyond pa siya dito. Hindi po nag-e-effort siya para mapansin mo siya. Nag-e-effort siya para kiligin ka, mapangiti ka, mapasaya ka. At syempre, ma-platter yung puso mo once na ginagawa to ng kahit na sinong lalaki sa paligid mo. Mapa-best friend mo pa yan o yung taong gusto mo talagang makapansin sa'yo. Then, garantisado na yung mga taong yan, gusto ka, crush ka. Gusto nilang makapasok sa buhay mo. Gusto ka nilang mas makilala pa ng buo. Gusto rin nila na maging parte sila ng buhay. Dahil hindi naman tayo mag-i-invest sa wala tayong mapapala, di ba? Now, kung nag-i-invest sila ng oras, panahon, effort, pagod, para lang makita mo sila, mapansin mo sila, at tanggapin mo sila sa buhay mo, then, wala nang makapagtago pa ng nararamdaman niya sa'yo. Gusto ka ng taong yan, and it's up to you kung hahayaan mo ba siyang pumasok sa buhay mo, o mananatili siyang co-worker mo, kaklase mo, best friend mo, na nagmamahal sa'yo. I hope may natutunan kayo dito sa video na to. If meron kayo napulot na araw, please share it to your loved ones na posible natin matulungan din ng video na to para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagi niyo panonood at pagsuporta. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa hinahanap. So, ayun na mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. And I hope to see you all on my next vlog. Ingat dyan palagi kapatid. May God bless you. Peace. Whenever your heart is broken, don't